Yun dyan mga kabayan, ano po masasabi niyo po? Dito po sa balita na kung saan nga po, ito po si Senator Soto, handang-handa na di umano na umpisahan yung impeachment case laban dito kay BP Sara at kay Bongbong Marcos mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan ha, wala pa nga pong naiuulat na ipinasa itong Secretary General sa House Speaker na complain laban sa dalawa, tinabagay itong si Soto, puro pa press con na po, na tinabagay naghahanda at mukhang ready nang umupo bilang Pangulo mga kabayan. Mantakin mo saan ka nakakita ng ganyan mga kabayan. Ikaw ay, ah, tawag mo dito, Senate President, di ba? Imbis na pagbuklodin mo yung Pangulo at Vice Presidente, talaga parang ikaw pa gusto mong matanggal yung dalawa eh. Parang katat-datat ka lang umupo sa pwesto eh, nababayan. Ano po masasabi ng mga netizen patungkol nga po dyan sa pananabik ni Tito Soto na maupo bilang Pangulo ng mga kabayan ng ating bansa. Ito po ang sabi ng mga ilan-ilan. Magbasa tayo mga kabayan ha. Ayon po dito sa kay Wilma Alenderme, ano po sabi niya? Bakit kakahiya sa mundo? Ang impeachment kay BBM ay substantial nga ang reason dahil mayroong issue sa kanya na ayun nga, nagpupulburod. Alam ng mga taong bayan yan. O, di ba? Ano pa po? Ano pa ang sabi? Sabi po nung iba, ito pa po. Kung ano-ano na lang ang ginagawa ng issue para matabunan ang ghost control anomalies mga bayan. Tingnan mo na naman, no? Ito ba? Bilang panghuli. Kayo ang nakakahiya. Pinagtatakpan nyo ang malalaking magnanakaw sa bansa. Para sa akin, mga bayan, naniniwala ako na ito po si Tuta Soto, talaga pong pinagtatakpan po nila yung mga buwaya dyan sa bansa, lalong-lalo na yung kanyang kumpare. Di ba? Mantakin mo, kapag papunta na po doon yung pinag-uusapan, ipinabalik po nila sa iba. Di ba? Nahalata rin po yan eh, ni Senator Marcoleta. Ano pong masasabi po dyan ni Sir Ted Pailon? Kaugnay nga po dyan sa impeachment case ni BP Inday at ni President Bongbong Marcos. Ito po, panoorin po natin mga kabayan. Hirap Session kaya ng issue. trabaho ng mga yan. Mm. Nagpasa sila ng budget last year, ha? So, ano bang gusto mo? Sa 2027 na sila bumalik? First day of work po ng ating mga kagalang-galang, mga mambabatas ngayong araw na ito. Opo. At ang sinasabi nila, lahat daw ng nasa priority bills ng Pangulong Marcos Jr. ay pipilitin na nilang maipasa. Yes. Ito yung mga batas daw na talaga namang sisiguruhin nila na bawat pamilyang Pilipino mararamdaman sa kanilang buhay. Oo. Siguro maganda mas mararamdaman natin ang inyo pong pagmamalasakit sa bayan kung kayo po ay gagaya sa mga mambabata sa Colombia na sila po ay pumayag na bawasan po ang kanilang mga sweldo ng 30%. Kung, Oo. gugustuhin ninyo. Tama. Pero kung hindi, wala na akong magagawa. Oo naman. Opo. Kasi nga, magkano ba sweldo nyo? Magkano ba? Huwag na natin pag-usapan yung sweldo. Magkano ba ang inyong allowance? Yan. Mas maganda Magkano ba ang pag-usapan inyong, yan. kitaan dyan? Sige po. So ngayon po ang pagbabalik session nila, but definitely po ngayon linggong ito. Sorry po, pero mukhang ang mamamayag paghuna naman ng mga balita ay tungkol din sa impeachment na ito. Ay nako, balita pa rin po tungkol sa politika ang siyahong mananaig, mga kapatid. Mga bagay po na kinakailangan po natin tanggapin po na lamang sa mga panahong ito. Bagamat ang mga manggagawa nga siguro, sinasabi, tuloy lang kami sa aming paghahanap buhay. After all, kapag kami, wala naman kami magagawa, di ba? Wala naman kaming choice. Sige po, so ngayon mga kapatid, ang tanong lang, papasok na ba
si Sec Jen Garafil. Well, hopefully. Di ba kayo close noon? Pakitext nga, Madam hindi Chair. kami masyadong close ni Sec Garafil, pero siguro naman papasok na siya. Ilang oras lang naman ang Taiwan sa Pilipinas. Ilang oras lang naman di siguro ang pagtanggap ng award. We do hope ngayong araw na ito nandun na siya kasi magre-refile daw Aha. yung dalawang grupo nitong impeachment complaint na na-file na rin naman nila noong Biyernes. So, congratulations po kay Ma'am Chiloy Garafil sa kanya po tinanggap na award dyan po sa Taiwan. Salamat po na marami din for sa inyo pong serbisyo sa ating mga OFWs dyan. Kayo po nandidiyan pa naka-assign. So mamaya magkakaalaman tayo. Kasi nga po ngayon mga kapatid, itong ugong na ito ng impeachment hindi maitatanggi. Ito po ay may epekto na agad-agad sa ating pong ekonomiya. Ngayon pa lang po sinasabi na po ng ilang mga negosyante, the fact na dalawa yung pong kay BP Sara, pending, may MR sa Supreme Court. Ito pong kay Pangulo Marcos Jr. na diyan po may isa na at meron pa daw dalawa pa na maghahain. Saan ka naman nakakita ng bansa, di ba? Na dalawa, pinakamataas na opisyal ang may impeachment complaint. Pagkakaisa. Although yan po ay bahagi po ng ating demokrasya. Naman. Alam mo na ang Pilipinas from ayuda capital of the world, we are now the impeachment capital of the world. Ito lamang po ang bansa kung saan sabay pong gustong ipa-impeach ang Pangulo at ang Vice Presidente. Kapag po ganyan, sino ba ho naman po ang magtitiwala sa politika sa Pilipinas? Mga bagay po na sa bandang dulo, ang latay na huna naman ay mararamdaman po natin lahat. With all due respect sa nakikinig sa atin ang aga-aga, Lunes na Lunes, pero yan po talaga ang tampok na balita ngayon. Kaya tayo po lang naman ay maging matalino dito po sa mga balitang ito. Kasi nga ang sinasabi din ng iba, kung yan pamumulitika lamang, tigil nyo na yan. Hindi nga yan maganda po para sa atin. Pero kung pamumulitika ho naman ito, magkakaalaman din tayo doon sa mga inihain nilang mga paunang ebidensya. Kasi po kung hindi naman din ito sinimulan nung isa na nauna po nag-file na hindi mo po makapanayam, na hindi mo mahagilap, baka sabihin natin, sino ba mauna-una? Parang gano'n, Sino ba mauna-una dito? Ginagawa niyong laro Sino ba mauna-una? Sino ba nag-uuna-una dito? Oo, ginagamit lang yan pag naglalaro yung mga bata Ngayon pati sa impeachment, mauna-una na rin. Sige. Sabi sa mga wari-wari, hino nga at mauna-una? Ikaw nagsisimula niyan Yun, Sige, so ayoko pong simulan itong ating programa po ng gantong uri ng mga balita. Ano ba magandang balita? Mga kapatid, ito daw po, may sinasabi po ang DBM na yung third tranche para po sa mga nasa gobyerno, executive, legislature, kasama ba mga congressman, senador dito? At maging sa hudikatura daw po yung third tranche ay inaayos na ang aumento sa inyong sweldo. Salamat naman. Kasi nga, naunahan kayo ng mga nasa militar, di ba? At ng uniform personnel. Ang tanong lang dyan, may pera ba ang gobyerno? Ay sigurado may pera. Kasi po kung walang pera yan, mangungutang. Tama. Alright? Sige. So, Madam Chair. Meron ka pa ibang nahanap na balita bukod dyan? Ang daming balita sa mga panahong ito, mga kapatid, maliban po dito sa impeachment na ito. Okay, yung balita po sa LTO na ating sinimulan, mukha daw pong ititigil ho nila muna at baka kukuha lang sila ng buwelo. Tapos saka po itutuloy. Ganun po ba yun, Your Honor? At hinahanapan nila ngayon ng katwiran para ho ito maituloy. Mukha yatang may mga nakapag-commit na ho dito. Pero yun lang po sa atin, just make sure na hindi yan sasabog sa mga pagmumukha ninyo. Hindi na lang mukha pagmumukha talaga. Tsaka ito matindi dyan. Pag sumabog yan sa mga pagmumukha ng nasa LTO, damay, pati ang Pangulong Marcos Jr. Pangulo, damay ka dito Ako naman, naunawaan ko yung reform na gustong ipatupad itong bagong hepe. In all fairness po sa kanya, ang ganda ng simula niya. In fairness. Yung kanyang paglilinis po, ramdam natin. Nga lamang ngayon, baka sa akin lang pagduda, mukhang napag-uutusan. Sino ang nag-uutos? Sino to? At siya ngayon ang haharap dito at peprente para bigyang katwiran itong gusto nilang mangyari. Na maniningil ng karagdagang 60 pesos sa bawat pagpaparenew mo na iyong rehistro sa pamamagitan po ng mga insurance na ito, na TPL na ito. Diyan lang ako muna hintayin natin kung paano nila ito isasaksak sa ating baga. Itong kanila pong noong binalak noon
Naun siya may natigil, nagkaroon ng katahimikan, and then ngayon gusto ho nilang ipilit na ho na naman ito. Hintayin natin kung paano ho nila ito ilulusot. Magkuidaw lang ho kayo dyan, ha? Kasi kapag sobrang pagpipilit. Bottom line ho dito, ha, wala tayong question sa gustong mangyari kung gusto hong ayusin. Kung gusto pong maging mas kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. True. Kasi po ang gobyerno dapat nang unang iniisip, paano ba yung magiging mas convenient sa tao? Ano ba ang mas maganda para hindi siya magdagdag ng kanyang bayarin? Yan ang mga purpose dapat, di ba? Oo, paano ko babawasan kahit papaano itong napakatinding gastos na ng mga mamamayan? Yes, opo. Yun dapat ang adika, hindi yung paano ko ba gugulangan Una ko taong naman bayan? mahirap. Hindi naman siguro. Wag Paano ko ba ganun. pahihirapan ang kanilang Oo. buhay? Wag naman sana. Yun. Oo. Sige, so ganap na pong 6:26. Kami po 26, kami po handang-handa na po para sa ating mga tampok na balita, girl, ha. Kasi nga po ngayon pong Lunes, ang aming pong programa as usual po punong-puno. Hindi po lamang ng mga balita, talakayan, diskusyon, mga panayan, pati po ang ating higit sa lahat po public service sa ating What's on Your Mind. Meron po tayong winner last Friday, baby girl. At ang kagandahan dito, yung ating pong winner tumanggap po ng 4,000. Nagpadala po ng mga preba sa kanyang kwentong buhay at na-inspiring po ang kanyang kwento. At yung pong ilang pang mga natulungan na po ng ating mga Happy Anonymous, ang gaganda po ng kanilang kwento. Ang kanila pong unang-unang kwalifikasyon, sila po ay mga tapat at nagsasabi po ng totoo, and definitely po honest and with integrity. Amen. Ang mga taong hindi mapaghangad ng sobra. At mga tao pong tumutupad ho sa mga sinasabi at nagpapakita po ng katibayan sa kanila pong katapatan. Sabi ko nga sila ho ang dapat nanaluluklok sa Senado at sa Kongreso. Nauwi ka pa rin doon, ha? Oo naman. At mga kapatid, ang ating pong The Daily Brad, sa mamamagitan pa rin po ni Brad Jeff Eliscopides para po sa ating pinakamagandang balita sa lahat ng balita. Ang ating pong The Daily Brad with Brad Jeff Eliscopides. Ngayon, baby girl, handa ka na ba? Ready na mga kapatid. Simulan na natin ang isang linggo ng ating pagsasaling puwersa. Susunod na po ang balitaan.